Hi guys! Welcome back to my channel. At today ay Miyerkules. Ano yun, no, August 7. So, ayun. May klase, mag-isa lang tayo sa bahay, as usual. Si Chris kasi namasada kanina pa. At ako ay nakaligo na din. Natapos ko na aking mga gawaing bahay. Yung mga plato, yung mga paglilinis konti-konti. Si Chris din nanguha kaya ng mga panggatong. Konti lang pero okay na yun kasi mamasada kasi siya. Tanim ako ng alagbati. May tanim naman ako doon. Ipanakita ko na yun pero gusto kong dagdagan. At para pag makabili ako ng ng fertilizer. Tanim naman ako doon pero kailangan ko yung dagdagan. Siba! Magpulbo lang ako. Ganito ang gamit kong pulbo. Wala akong ibang gamit sa mukha. Pulbo lang. So yan. Magtanim tayo. Yan pala mga nilabahan ko kahapon. Marami pa akong labahan pero wala akong sabon. Yan ang uniform ni Dodong. Ito ang lumang uniform. Hindi na magkasya. Tiniray ko lang labahan para baka magkasya. Hindi ko alam. Ito yung binigay. Yung suot niya kahapon ngayon ay binili ni Chris. So, dito ang bahay ni Lolo Rick. Ayan, wala nang giniba. So, dito ang aking garden. Yan. Dadagdagan ko pa itong aking kamote. At itong mga tanglad, ilalagay ko doon sa may mainit na lugar. Kasi, sa walang malilim pangit nila. Kailangan yan sa At dito maghuha ako ng mga alagbati para itanim. Yan, itamnan ko dito banda hanggang dito. Yes, mapunta. Yung muna yung El. Ibigay lang sa akin. Thank you. May mag-harvest tayong kapitbahay, oy. Mama, lokat ka dahil si hindi amo ka na ben kagato, ben bromito. Hindi man di ka. Ya de inir.
Anda ka, ma'am? Anda, singga mamalo. Ayan. May mga ano pa man, oh. May mga talbos pa siya, pero maliliit pa. Yung kinuha ko, yung mga mahahaba. At ayun, itatanim ko yun sana diretso. Hindi ko na sana yun kukunan ng dahon. Pero kasi dumating ang kapitbahay ko, nanghingi ng gulay para ano niya sahog sa kanyang isda. So binigay ko na lang din, kaya bibigyan naman din ako ng ulam lagi. So ayan, mamaya ulit magtatanim ako kasi hindi ko ba matanim iyon kasi kukunin pa niya yun ang mga dahon at talbos. Pagkatapos kong kumuha ng gulay at ayun, ginulay nga ng ating kapitbahay, kumain muna kami kasi binibigyan man niya ako lagi ng ulam. So, nakiplansya na rin ako sa bahay niya. Sa bahay po niya yan tinitirahan pero sa biyanan ko, nakatira sila dyan. So, ayan. Kasi yung uniform ni Dodong, sobrang napakaano, yung maraming gusot kaya humingi ako sa kanya na paplansyahin ko muna sa kanila kasi wala man akong plansya sa amin. Sila may plansya sila. So, ayan, ginagawa ko muna. Yan ang tagal kong natapos guys kasi sa kapag ako nagpa-plansya, ang hirap niyang plansyahin kasi parang ano ba, ang hirap kasi walang kabayo. Di ba kabayo ang tawag doon sa plansahan ng mga ano, ng mga damit, kabayo. Kabayo ba yun? Hindi ko alam kasi wala kaming ganun. So ayan, kasi noon may plansya kami yung sa uling, pero hindi ko na alam kung saan na yun, kasabianan ko yun. So ngayon, yan muna yung di kuryente. Takot pa ako magplansa-plansa dyan kasi baka masunog. Hindi kasi ako sanay sa di kuryenteng plancha. Pero tinatansya-tansya ko na lang yan. Pag mainit-init ang konti, ay hindi ko na naman, i-adjust ko na lang din naman. So ayan, para magmukha namang maganda yung uniform ng anak ko pag pumasok sa school. Kasi nung isang araw, nung first day niya ng Lunes, sobrang gusot talaga ng uniform ng anak ko. Hindi ko na plansa, hindi ko alam kung saan ako manghiram or maghanap ng plansa. So, nakita ko na meron palang kapitbahay ko. So, di ba ang swerte-swerte din, naka-libre plansa pa din ako sa kanila. 2 pulo lang po yan ang plansa ko. Ang tagal-tagal kong natapos dyan sa 2 pulo na yan kasi nahihirapan talaga kong iplansa ba kasi pag pinaplansa ko yung kabilang side gumugusot. So, hindi ko na talaga maintindihan. So, ang tagal-tagal ko talagang natapos dyan. Nagpapahinga din ako. Hindi muna ako nagtanim muna kasi sobrang mainit doon sa aking garden. Ang init-init kasi pag tanghali at ang papuntang hapon. So, pinalipas ko muna ang ilang oras bago ako magtatanim doon. Pero mamaya-maya magtatanim din naman ako. So, yun. Ang grabe ang papalansa ko talaga. Nahirapan ako sa gusot kasi matapos kong plansahin yung kabila gumugusot na lang siyang bigla. Hindi ko na talaga alam. So, yan po. Hapon na. Ano na, 3 o'clock na. Natapos ko na din gagawin mga gawain ko. At magtatanim na ako nito. Kunti lang pala. Yung kinuha ko kanina. Yan.